Halos humiwalay raw ang kaluluwa ni Catherine nung may nakita siyang litrato sa Facebook. Larawan ng isang babae na parang mula pa noong panahon ng mga Kastila. Pero ang mas nagpatindig daw ng kanyang balahibo, di umano, kamukhang-kamukha niya ito. Pagkakawig po sa shape ng mata, tsaka sa mukha, tsaka sa bibig po. Pero iba ang kutob ni Catherine sa litratong ito. Paniniwala kasi niya, ang babae sa litrato at siya, posibleng iisa. Based po doon sa caption, 1875 po doon yung nakalagay doon. Hindi raw kaya ang babae nung panahon ng mga Kastila na reincarnate o nabuhay muli sa kanyang katawan? Yung kwento niya, doon nagkaroon ng connection sa akin. Totoo ba talaga ang mga kaso ng reincarnation? Ang 45 anyos na si Catherine, kasalukuyang nakatira rito sa Binyan, sa Laguna. Bata pa lang, may mga bagay na raw siyang hindi maipaliwanag. May kulang sa akin na meron akong hinihintay na hindi ko malaman kung anong hinihintay ko. Madalas din daw siyang i-transport ng kanyang panaginip sa sinaunang panahon at lagi raw siyang dinadala nito sa isang makalumang bahay. May malaki na bahay na sinaunang panahon pang nagtaka ako, bakit pakiramdam ko parang doon ako nakatira. Pero hindi ako pinaniniwala ng mga matatanda nung sinasabi nila na imagination ko. Hanggang kamakailan nga lang, nakita niya sa Facebook ang larawan ng isang babae na di umano, tila sila pinagbiyak na bunga. Pagkakawig po sa shape ng mata, tsaka sa mukha, tsaka sa bibig po. Ito yung unang pagkakataon na meron akong kamukha sa mga picture na dumaan sa akin. At mas nangilabot daw siya nung nalaman ang di umano kwento sa likod ng lumang litrato. Sa caption kasi ng litrato na pinamagatang Forever Waiting, may isa raw babaeng nagngangalang Rosario na nakatira malapit sa dagat noong 1875. Kasal siya sa isang nagngangalang Daniel na isang sundalong sumabak sa giyera. He had kissed her goodbye under the old acacia tree, whispering promises of his return. Pero napako raw ang ipinangako nito nung si Daniel kasi namatay sa digmaan. Rosario refused to believe it. She clung to hope like a drowning soul grasping at the surface. Si Rosario naghintay raw sa pagbabalik ng kanyang kabiyak hanggang sa kanyang huling hininga. Lahat yun, parang nagko-connect din sa akin. Pakiramdam ko meron akong hinihintay doon na tao. Ang mga detalyeng ito nagpalakas lalo ng hinala ni Catherine na baka si Rosario matapos mamatay na reincarnate o nabuhay muli sa kanyang katauhan. Doon ako nagkaroon ng idea na may connection na ganun sa mga past life na yan. Ano naman kaya ang pagkakakilanlan ng babae sa larawan? Baka siguro may unfinished business sa kaluluwa ko. Isa nga kaya itong kaso ng reincarnation? Para maliwanagan na rin si Catherine kung meron nga bang kahulugan ang kanyang mga panaginip, sinamahan namin siya sa isang parapsychologist. Hello, good afternoon. Travel ka lang. Ikaw ba si Rosario? Ikaw, pakiramdam mo rin ba? Nabuhay ka na noon? Pag-ugnayin natin ang nakaraan at ang kasalukuyan sa aming pagbabalik. Babae mula sa Laguna. Parang kakambal daw ang babae sa lumang larawan kahit pa kuha pa pala ito noong 1800s. May pagkakawig sa shape ng mukha, tapos yung sa mata, pati sa bibig. Ang kutob tuloy ni Catherine, hindi kaya siya ang reincarnation ng babaeng nasa litrato? Lalo't base raw sa Facebook post, may pangyayari raw sa buhay ng babae na siya'y nakaka-relate o para bang nangyari na sa kanya. Pakiramdam ko meron akong hinihintay doon na tao. He had kissed her goodbye under the old acacia tree, whispering promises of his return. Sinasabi ng mga kasama ko sa trabaho, baka mayroon totoong talagang ganyan ng mga kamukha.
tayo noong sinaunang panahon. Ang reincarnation ay isang cycle of rebirth, no, for the Hindus and for the Buddhists, na pumapasok ka sa isang cycle ng pagsilang muli. Ang reincarnation ay isang spiritual na journey Ayon sa pananaliksik ni Catherine, may isang paraan daw upang makumpirma kung nag-reincarnate nga si Rosario sa kanyang katawan sa pamamagitan ng tinatawag na life regression therapy. Nagkaroon ako ng interest na yan kasi para magkaroon ng closure. Ang aming programa nag-imbestiga at ayon sa aming pananaliksik, ang litrato kuha ng British photographer na si Albert Honis sa kauna-unahang photo studio dito sa Pilipinas, sa Escolta, sa Maynila. Siguro mga between 1860s no, to 1874 yon kinuha. Litrato na yun. Ang larawan ng babae nakapost din sa isang Spanish antique collection website na nakabase sa Malaga, Spain. Pero wala nang anumang impormasyon na maaring tumukoy sa pagkakakilanlan ng babae sa litrato. Samantala, para maliwanagan na rin si Catherine kung meron nga bang kahulugan ang kanyang mga panaginip, sinamahan namin siya sa isang parapsychologist. Close mo lang yung mata mo. Okay, just relax. Now, I want you to focus to travel. Kwento mo sa akin. Nakikita ko kwarto. Just relax lang. Relax lang. Sige, relax lang. Relax lang. Kwarto lang. Pati ka makahinga. Ano ginagawa sa'yo? Kaya ko lang ako. Sige. Ikaw ba si Rosario? Hindi ko makakita yung madilim. May nangyari sa totoong buhay mo. Parang sasakal ka, hindi ka makawala. Inhale, exhale. So, isa siyang branch ng hypnotherapy din. Ginagawa niya is either yung mga wired nating mga nasa isip, no, unti-unti niyang pinagsasama. Dun sa nangyari kanina, no, is let's say 5% natin doon. Yun yung may past life na resemblance. Nagkakaroon ng connection. So, parang hinahanap niya yung body niya. Naliwanagan ako na dapat nailabanan ko yun para hindi na maulit yung nakaraan. Nakipag-ugnayan din ang aming team sa nag-post ng litrato. The story Forever Waiting is my own work, not taken from my source. It was only a story I imagined and wrote. Sabi ko parang gawa rin, pero bakit ganun? Parang na yung ginawa niyang kwento, parang nagkaroon ng connection sa sarili ko. May dalawa tayong konseptong pwedeng i-link dyan. Yung tinatawag na pareidolia tsaka confirmation bias. Yung pareidolia, ito yung natural tendency natin na maghanap ng mga patterns na pamilyar, katulad ng mukha. So kahit saan, kasama yung mga lumang larawan, automatic yung utak natin na naghahanap ng gantong patterns. Yung confirmation bias naman, meron ka ng idea or nagsisik ka ng ebidensya para ma-prove yung gusto mo, yung existing beliefs mo, expectations, at saka mga hinuha. Hindi naman natin iwasan yung mga salita ng tao kasi iba-iba naman tayo ng paniniwala. Kasi hindi naman silang nakakaramdam nun eh. Ako naman ang nakaka-encounter. Totoo man o hindi ang reincarnation, ang kasalukuyan nating buhay, bigyan natin ng mas malalim na kahulugan upang mas maging makabuluhan ang ating paglalakbay sa mundong ibabaw. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.